sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. Lacson, nabuking si Villanueva. Grabe, nakakahilong pera. At sana, hindi ito totoo. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po. May alam ka ba na pwedeng ikagulat mo ngayong araw? Dahil kung totoo ito, baka literal na mahilo ka sa laki ng pera na pinag-uusapan. Pero teka muna, simulan muna natin sa umpisa. Ang tanong na hindi maaalis sa ulo natin. September 18, Senate Blue Ribbon Committee. Tahimik ang lahat pero may biglang pasabog. Senator Ping Lacson kalmado pero matalim. May binunyag, hindi lang milyon kundi 600 milyong piso. Pero kanino daw konektado? At dito papasok ang twist. Ang isang nakakagulat na nabanggit na pangalan. Ayon sa dating DPWH engineer Bryce Hernandez, hindi lang daw ito basta proyekto, ito daw ay ghost projects. Oo, hindi lang isa. Nakakalula pero ang mas nakakuryente, ang pangalan na isinali niya, Senator Joel Villanueva. Pero teka, may kapatid pang pangyayari. Sinabi rin niya na may 355 milyong piso daw na inilaan si Senator Jingo Estrada. Pero parang iba ang tingin ni Ping Lacson sa kaso ni Villanueva. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay... Sabi ni Lacson sa kanyang paglilinaw, sa totoo lang, hindi niya raw makita sa GAA yung mga enumerations. Sa madaling sabi, hindi ito nakasulat sa mismong budget law. Pero hindi ibig sabihin na wala. Kasi ayon kay Hernandez, galing daw ito sa unprogrammed funds. Ang tanong, ano ang misteryo ng unprogrammed funds na ito? Kung totoo ito, ibig sabihin may 7 hanggang 8 flood control projects na hindi pa nababasa sa line items. Pero may pera, pero may nag-commit at may kumita. That's according to Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, who says he allowed both senators to take part in yesterday's hearing. Ping Lacson said 600 million pesos supposedly for flood control projects in Bulacan, which Bryce Hernandez had linked to Villanueva, was found in the unprogrammed funds under the 2023 General Appropriations Act. Dito mas lalong lumalalim ang usapan. Sinabi ni Hernandez sa matatag na tono, sabi niya, may 30% daw na commitment. Hindi commitment sa pag-ibig, commitment sa halaga ng proyekto. Para kanino? Para raw sa mga opisyal na sangkot. Estrada, nagalit at sinabi niyang kasinungalingan ito. Direct attack daw ito sa pangalan niya. Villanueva, kampante pero nagigil. Paano raw mapapatunayan kung puro screenshot lang at pwede raw ma-alter ang mga text messages na ito ay pwedeng maging gawa-gawa lamang. Napatunayan na si Bryce Hernandez ay nameke na ng kanyang ID sa casino pero pinabulaanan ito ni Bryce Hernandez. Pero sinabi ni Bryce Hernandez na hindi raw ginawa ang text messages. Bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. At ano ang susunod na hakbang? Hindi pa dito natatapos. Ping Lacson mismo nagsabi, itatakil daw ito sa susunod na hearing. Ang tanong, ibig bang sabihin, baka mas marami pang lalabas na detalye? Baka mas marami pang pangalan? At baka mas nakakahilo pa ang susunod? Kung totoo ito, malaking iskandalo ito mga kaibigan. Kung hindi, malaking paninira. Pero alinman sa dalawa, pareho nitong tinatamaan ang tiwala ng tao sa gobyerno. Kaya ang tanong, sa susunod na hearing, ano ang mabubunyag? At sa huli, sino ang mananatiling malinis? Ano sa tingin nyo kaibigan? Ito ba ay whistleblowing o paninira? Ilagay mo naman sa comment section dahil bukas baka may bago na namang pasabog. Kaya abang-abang dahil ang kwento hindi pa tapos. Pero kung iisipin natin, hindi lang pera at politika ang usapan dito. Ang tunay na tanong, kanino tayo tunay na nagtitiwala? Kapag ang tao ay nag-aaway dahil sa pera,
Kapag may mga nabubunyag na hindi malinaw kung totoo o paninira, maaring makalimutan natin ang pinakaimportante. Kaya kung ating titignan ang sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Titus, Tito 2 verses 11 to 12, sapagkat nahayag na ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, itinuturo nito sa atin na talikuran ang masamang pamumuhay at makamundong pita at mamuhay na may pag-iingat sa sarili, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kung tutuusin kaibigan, ang pera ay nakakahilo, ang kapangyarihan ay nakakaakit. Pero ang ating Panginoon Hesus ang naglilinis at nagtuturo kung paano mabuhay ng may katapatan. Kaya imbes na mawalan tayo ng pag-asa, magtiwala tayo sa ating Panginoon Kristo, ang magbubunyag ng lahat ng totoo, sapagkat ang kanyang liwanag ay walang tinatago. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po dahil ikaw ang ilaw sa gitna ng kadiliman. Linisin niyo po ang aming bayan sa katiwalian at kasinungalingan. Linisin niyo po ang aming mga puso na punong-puno, Panginoon, ng kasalanan. Bigyan niyo po kami ng tapang upang magsabi ng totoo at ng pagsisisi sa mga pagkakamali. Turuan niyo po kaming mamuhay ng matuwid at tapat habang hinihintay po ang iyo pong pangalawang pagbabalik. Nawa Panginoong Diyos, patnubayan niyo po ang iyong bayan. Patnubayan niyo Panginoon ang aming mga leaders, ang mga senador, at lahat Panginoon ng mamayang Pilipino. Gayon din si Senator Villanueva, Senator Jinggoy, at lahat ng mga akusado na nawa po'y lumabas ang katotohanan at tulungan niyo po magkaroon ng pagbabago ang lahat ng pusong nagkamali. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patnubay sa amin at gabayan niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy niyo rin pong alagaan at gabayan si Senator Lacson, ang Senate President at lahat Panginoon ng leaders namin hanggang sa aming Pangulo. Salamat po Panginoon Diyos sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na mapayapa at buhay na walang hanggan. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.